fabulous viewers and ka-Crazy Xtens. Welcome to another exciting episode of Crazy X. I'm Olala Obet. Kasama ko ngayon ang iyong mga kahangahangang host, si Isa at of course si Kiko. Hello! Tatalakayin namin ang mga hiwag at relasyon at pag-ibig, a topic that close to everyone, teenager's heart. Get ready for some real talk as we explore age differences, religious beliefs, and the juicy world of relationship secrets. Samahan niyo kami habang sinasagot natin ang mga maiinit na tanong, tulad ng paano nakakaapekto ang agwat ng edad sa mga relasyon. What about religious belief sa relasyon, and of course, the scoop on secrets in relationships. Of course, kasama natin dito ang lifestyle coach, Coach Lemuel Bonete. So, yun nga po, yung bagay na yun na ang laki ng agwat. Siyempre, iba-ibang pananaw ng tao sa ganyan. Okay. So, to address that issue sa intimate relationship ng may malaking agwat, bata, at saka mas edad na sabihin Kunyari, natin. dalawang dekada. Dalawang dekada, 20 years yung agwat. Kailangan nating tingnan na kung bakit nangyayari ito. Okay? Number one, bakit hindi siya acceptable? Di ba? Hindi siya acceptable dahil hindi yung norms, hindi siya yung normal, hindi yung cultural norms natin. Ang norms natin is halos, magkalapit. Okay, magkalapit yung age gap nila. But in terms of, having relationships, kapag purposely ginawa mo yon na maging ganon, na target mo talaga is may agwat sa'yo na 20 years, either older or younger, I think there's something wrong around that. Kasi sinasadya mo. Pero kung talagang nangyari na, despite nag-aano pa man yung pinipigilan ng isa't isa, nag-aano talaga, inaantyan yung alab ng pagmamahalan, at okay naman kayo sa isa't isa, and you see the both of you will be growing, mag-grow ka sa relationship na yan, parehas kayo, then I think that would something na, okay, we can go with that. Ang issue ng pagkakaroon ng relasyon ng teenager sa mas may malaking agwat na edad sa karelasyon ay isyong maingat din nating pag-aaralan at pagdidesisyonan. Kasi alam nyo guys, meron talaga dyan na parang ang girlfriend ay 15 years old, tapos yung guy is 51 or 60, parang ang layo ng agwat. And I think that is, nagugulat ka, meron ganyan. May ganun po? Yeah. Malamang ikaw, umibig ka sa 9 years old. Wala po! Hindi. Anyways. Wala po! Ang services natin. Hindi mo ganda. Uy, hanggang mo to. Yung bago na sayaw, gawin natin. I'm sorry, babe. Ang hindi naman yan. Hinaan mo nga. Anong mga meeting ako eh? Gulo mo. Pasensya na mga pala. Business natin. Hindi yung maganda. Kaltayin natin tomorrow ha. As a teenager, I would say na ang kahandaan ng pakikipagrelasyon, dahil ito ay isang eksperyensya, base din doon sa tao, sa inyo. Tanungin mo rin ang sarili mo, ano ba ang epekto ng pagkakaroon ng relationship sa sarili ko? Will I grow? Mag-grow ba ako dito? Magkakaroon ba ako ng something na dadalihin ko kapag ako ay tumanda na? Or would I also be, helping other individual na mag-grow din, yung karelasyon ko? Kami bang dalawa ay gumagawa ng mga bagay-bagay sa pamamaraan ng relasyon upang mag-grow kaming dalawa, mag-develop pa kami lalo? Hindi yung tinatawag natin na usually kapag ang ibang kabataan sa bugso ng damdamin na gusto lang nila dahil trend, dahil yung kaibigan ko, yung best friend ko, mayroon ng karelasyon. So yun yung gagayahin niya, hindi yun. I think it's about growth. Kapag may growth dyan sa relationship, that is a good relationship.
Babe, eto na lang panoorin natin. Ah. Yan. Huwag yan, pang matanda yan eh. Eh, sinabi mo sa akin na matanda ako. Uy, grabe naman. Hindi naman, pero parang feeling ko mas maganda to. Kahit kanina mo pa si Mama, mas maganda to pang bata. Ang hirap kasi magka-girlfriend ng bata eh. Kasalanan mo yan, niligawan mo ko eh. Ano? Sige. Tara, sige na. Importante rin sure tayo na walang presahang nangyayari bukod sa dapat walang angat sino man sa dalawa kundi level lang sila. Yes, dapat talaga sa relasyon, alam niyo yun, dapat level kayo, walang angat, walang Para hindi anger, one-sided. diba? Yeah, hindi pwede talaga yung dapat lagi yung dating niyo sa isa't isa. Laging equal kayo para mag-prosper ang magandang relasyon. Kailangan pantay-pantay tayo. Tatluhan kasi yan eh. Yung isa na yung sabihin natin, yung partner 1 and partner 2, and then the relationship itself. So tatlo siya. So kapag itong isa may ginagawa na nag-grow sa sarili niya, dapat may epekto siya doon sa relationship. Ito naman ay isa, so partner 1 is doing something that nag-grow, okay, nag-grow sa sarili nila, automatic mag-grow din yung relationships. Nagkakaroon ng conflict sometimes kapag ang isa hindi nag-iisip kung paano ipag-grow yung relationship. Mika, kausapin mo ko. Mika! Pagod na ako. Ayoko na. Suko na ako. Gusto ko na may pag-iwalay sa'yo. I can't believe that you're breaking up with me. I'm sorry. Marami tayong differences. Marami dapat tayong considered. Yung habits mo, yung status mo. You are too young. You need to grow up. I need to be matured too. Akala ko ba hintayin mo? Paghihintay, napagod na ako. Nagsahawa na ako, Mika. O di yan. Sa'yo na yan ah. Mika! Mika, bumalik ka dito! Mika! It's a hot topic mga ka-Crazy X and we're ready to explore the ins and outs of this question. Let's get real about love. The Crazy X style. Ano tingin niyo sa kanyang relasyon? Sa tingin ko, about naman sa age, it doesn't really matter naman. What matters is the maturity. Pero yung sinabi niyo pa kanina na 15 years old, tapos 51, parang iba na po yun. May ganyan talaga. Pero I like your point, yung maturity, di ba? Pagdating sa relasyon, and it's not the age gap, di ba? Yes. Ikaw, isa, Age doesn't matter din naman po because kung gaano mo pa po ka-love yung isang tao, ibibigay mo sa kanya yung lahat. Kasi true na talagang may issue talaga pagdating doon sa bawal ito dahil iba ang religion niya. Does it really happen? Yes. Yun, nangyayari din naman po. Like ano yung alam mo, Kiko? Yung alam ko po kasi sa Muslim, narinig ko lang po, pero parang pwede pong maraming asawa kapag Muslim. Pwede maraming asawa, pero pag yung mag-shota talaga daw, pag sabi nila, pag sa babae, mas marami kang pagdadaan ng proseso bago parang tanggapin yung ganung relasyon. Pero ang tanong, kaya niyo bang makipag-date sa taong iba ang paniwala sa inyong relihiyon? Lalo na kung ang pananampalataya ang sentro ng relasyon. Samahan ninyo kami habang ine-explore namin ang intersection of love and faith. Yasmin, Hi, Miguel. laklak ka na. Uy, thank you ah. Salamat, pumunta ka. Salamat din dito ah. I would start this with a story siguro. Mayroon kasi akong kaklase during college time na magkaiba sila yung parents niya magkaiba yung religion nilang dalawa magkaiba, isang Catholic at isang Baptist. Out of curiosity, tinanong ko kung paano yung arrangement nilang dalawa. So they were able to actually have 3 kids
And nasa kanila pala. Yung kids, napagkasunduan ng mag-asawa na depende sa mga bata, paglaki nila kung anong pipiliin nilang faith. Okay? So meaning, it's about ano ba yung communication ninyong dalawa? Ano yung conditions ninyo? That despite of this, despite of differences sa ating paniniwala, religion natin, we can make our relationship prosper, di ba? So ganun yung ano. So may depende yun sa condition. Ang iba naman, di ba, ang ginagawa nila, magko-convert yung isa. So sometimes ganun para lang mag-prosper. Pero amazed lang ako doon sa napaka-tricky na sitwasyon na magkaiba yung inyong paniniwala pero you were able to, to nourish the relationships. Ako po kasi religious po ako, kaya kung iba man po yung religion ng partner ko po, siguro magdadalawang isip po ako na mag-stay pa po sa kanya. Pero di ba sabi nila, yung iba daw sinasacrifice sa mga pag-ibig? Dami. Don't you think ang religion pwede rin mag-isakripisyo? For the Siguro. sake of love? Siguro kung yun po yung gusto nila, kung yun po yung choice nila, go. Choice din yun. Mag-convert po kayo kung gusto niyo po. Siya na binata, pero hindi kami papayag na maluan ng ibang reliyon ng pamilya namin. Ang Muslim ay para lang sa Muslim, at ang Kristiyano ay para lang sa Kristiyano. Nagkakaintindihan pa tayo. Pero, nagmamahalan po kami. Ngayon pa lang ay itigil nyo na yan. Hindi ka nararapat para sa anak namin. Pero, mabuting tao po siya. Sige, sabihin na natin mabuting tao siya. Ang tanong, Muslim ba siya? Kahit hindi po ako Muslim, kaya ko pong irespeto ang relihiyon nyo. At yan po ang kwento na nagpapatunay na maaaring magtagumpay ang pag-ibig sa kabila ng pagkakaibang relihiyon. Ano po ang inyong opinion dito sa interfaith dating na ating topic ngayon? Nais namin marinig ang inyong mga saloobin. So don't forget to drop your opinions in the comment section down below. When you trust the relationship, when you respect your partner, automatic nawawala yung parang sekreto na mga ganon. Hindi mo siya makikimkim na talagang ng forever dyan. Lalabas at lalabas yung mga secret na yan. Kasi sinasabi niya talaga, sabi ko magsinungaling ka na, white lies pwede naman. Ayaw niya even white lies. Mas pipiliin ko siguro masaktan sa sa katotohanan kaysa mapasaya ng white lies. Ganda yun Correct. Sa relasyon kasi, kailangan mo maging authentic. Kung sino ka, yun talaga yung yun yung pundasyon dyan eh. Kapag ikaw ay tinatago mo yung tunay mong pagkatao or anything about you, hindi siya nakakatulong sa pag-establish ng relationship. Moving on the third question. Do you think it's okay to have secrets in relationship? Good O yung mga, Okay, yung mga din ligid naman po. ka na. Yes. Dapat meron, dapat wala. Sa kanya wala. Wala po. Sa'yo meron. Wala. Wala rin. Wala po. talaga. Ayaw mo ng sikreto. Sa point of view ko po, sa tingin ko po na dapat maging open po talaga sa relationship. Pag-usapan natin kung dapat ba o hindi dapat magkaroon ng secret o lihim sa isang relasyon. Sabi ng Tico, hindi talaga pwede. Pero sabi ni Isa, pwede naman, pero dapat ay aalamin ko ito ba ay may bad effect. Sa mga karanasan kasi ng iba, posible magdulot ito ng mabuti o di kaya naman ay panganib. Pero may tinatawag tayong white lies na sabi nga pwedeng ikabuti ng dalawang nagmamahalan. Pero meron din pagkakataon na ang pagtatago ng lihim ay posibleng magdulot ng pinsala sa relasyon. Ang pagtatago ng lihim talaga wala ng tiwala. Especially kung nagkasundo na kayo sa isang relationship na I will be true to you. I will be honest with you. But then later on, realize mo na na hindi naman siya naging true sa'yo. Hindi naman siya naging honest sa'yo. Siyempre, masasaktan ka. But here's the thing. Dahil normal siya sa isang relationships, okay? So, minsan kasi, instead of healing the relationships, di ba? Mas natin, break na lang natin dahil nasa inyong dalawa pa rin pag-uusap kung paano i-heal ang isang nasira ng relationship kung gusto pa ninyong ipagpatuloy. Tandaan natin ang relationship, isang agreement between the two of you. Sa palagay mo, saan ang ngayong relasyon? Sa tingin ko po na yung relasyon sa malaking away o kaya man
natapos siguro yung relasyon, worst case scenario. Nag-ending. Ikaw, isa. Palagay mo. Naghiwalay na po. Wow, talaga Straight to the mukhang point. mamumula. Mukhang mga mamumula po ito mga kaiba pagdating sa pagkatotoo. Tama yun, tama yun. Ay, ang galing ng dalawa. Ito, marites muna tayo. Ako mismo may kwentong isi-share sa inyo tungkol sa couple na malapit sa akin. Pareho silang may lihim sa isa't isa. Sa bandang huli, yung lihim na yon ang sumira ng kanilang relasyon. Now, hiwalay na sila. May alam din po ako sa ganyan na sobrang pagtatakip ng lihim ay lalong nasira ang kanilang relasyon. Sa bagay, sabi nga walang lihim na hindi nabubunyag. Kaya moral lesson ng issue, magsabi na lang ng totoo. Kaya sa isang relasyon, importante talaga ang communication and trust para sa masaya at lasting na pagsasama. At yan po ang aming opinion. Pero teka, kayo po dyan, ano ang inyong mga naging karanasan sa pagtatago ng lihim sa isang relasyon? Maganda yan, kaya mag-comment at mag-share po ng inyong mga opinion. We are happy to hear from you. Sa ngayon po ay tatalakayin naman natin ang kalagahan ng tiwala, transparency at communication in relationships. Pero tama lang talaga na meron talaga secrecy pagdating sa relasyon, di ba? Pero hindi pwede talagang kalimutan natin dahil yung gusto mo na kaba, di ba, Lisa? Intended yun sa pag-ibig, no? So, ano bang mensahe ng song mo, yung kaba na yun? Like, palagi niya iniisip yung crush niya at hindi niya alam bakit napapasok siya sa isip niya at hindi siya makatulog sa gabi. Yan ang problema. Kakaisip. Problema ni Kiko yan. Oo, di ba, kaba? 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 Okay, Di po kinakabahan. Ang trust ay pundasyon ng matatag na relasyon. Kapag may tiwala, mas nagiging matibay ang samahan. Honesty is the best policy pa rin para sa akin at ang pagtitiwala sa isa't isa ay dapat andyan. Mas magiging malalim ang ugnayan kapag nagpapahayag tayo ng ating saloobin. At syempre, open ang communication dahil mahirap magtagumpay ang isang relasyon kung kulang sa pag-uusap at pagkakaintindihan. Dahil kapag kulang sa tiwala, nawawala ang seguridad sa relasyon. Sabi nga, ang trust, transparency at communication ay maihalin tulad sa mga haligi na nagtutulungan para sa mas matibay na pundasyon ng pag-ibig. Agree ako sa inyo dyan. One final thought dyan sa relationships. When you go to the relationships, make sure na mahal mo yung sarili mo. At mahal mo yung tao. Kasi actually, nagsisimula ang totoong pagmamahal, pag-iutik kapag ikaw ang mahal mo ang sarili mo. Hindi ka. Kailangan mo muna yung sarili mo. Oo, kasi kapag hindi mo pinapahalagan yung sarili mo, ikaw yung hindi nagpapakatotoo. Mayroon tinatawag na, di ba? Actually, mali nga yung sinasabi na you complete me. Di ba? When I met you, you complete me. Bakit incomplete ka ba? Di ba? So, parang ang dapat dito is kompletong-kompleto ka muna to share, di ba? Yourself with others. Thank you so much, Coach. No? Napagandang talakayan talaga ito ngayon. Kaya mga kaibigan, bago pa kayo magsinungaling, mag-isip-isip kayo. Dahil sasabihin nila, pag nagsinungaling ka, hindi mo mahal ang sarili mo. Kami, ditong apat, mahal namin Ang sarili namin. Kaya sa pagtatapos ng ating episode, let us work for the best relationship. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment para sa ibang mga paksa na gusto ninyong ipahayag at pag-usapan sa hinaharap. Your voice matters, so don't be shy. Also, don't forget to hit the notification bell din para laging update sa mga bagong episode. Keep the conversation alive by dropping your thoughts in the comments below. Ito ang Crazy X kung saan masarap pag-uusapan ang mga kwento ng pag-ibig. Alright, Crazy X Tribe, that's a wrap for today's episode. Until next time! Tandaan, dito sa Crazy X! Always seek knowledge. With fun! And entertainment. Yes, bye-bye! Bye! Maaaring magtagumpay ang pag-ibig sa kabila ng pagkakaibang relasyon.
Ay, dali.